sa isang lungsod na nababalot ng lihim at kasinungalingan. Mula sa mga may gawa nito, Mag-ingat ka sa mga anino sa iyong pananaw. Tag-init ng 1998. Sa taas na 900 metro sa kabundukan ng Benguet, ang monastriyong Yaya sa Langit, na tila hiwalay sa mundo, ay napapalibutan ng luntiang ubasan tuwing tag-araw, at sa bawat madaling araw, ang malinaw na tunog ng kampana ay umaagos sa mga lambak. Ito ay isang cloistered na monasteryo, kung saan ang mga madre ay namumuhay sa mahigpit na pag-isa at ganap na hiwalay sa labas ng mundo. Dito, isang 26 taong gulang na madre, si Sister Maria Soledad, ang tahimik na namumuhay habang nagpipinta. Ngunit isang araw eng taglagas, natakpuan siyang malamig at wala ng buhay sa paanan eng kampanaryo. Binaliwalangang mapulis ang natuyong dugo sa ilalim ng kanyang nakuko at ang masugat sa kanyang lik. At sa ibabawng lamisang autopsiya, isang nakagigimbal na katotohanan. Siya, na nangakong habang buhay na kalinisan, ay 4 na buwang buntis. Sa kabila nito, isinarang ng pulis ang kaso sa loob lamang ng ilang araw. Sinasabing nadulas lamang siya mula sa kampanaryo at namatay dahil sa isang aksidente. Tinawag siya ng gataw na isang madre na nadungisan, at wala ni isa man ang nagtanong tungkol sa katotohanan. Sino ang amang sanggol sa kanyang sinapupunan, at paano ito nakapasok sa lugar na ganap na sarado sa mundo? Lumipas ang 24 na taon, at isang araw ngang taksibol, habang ginigiba ang luma at abandonadong monasteryo, isang itim na kahon na naglalaman ng katotohanan ang natuklasan ng isang excavator mula sa isang gumuhong pader. Ang katotohanan ng araw na iyon, na nakatago sa loob ng pader, ay magsisimula na ngayon. Abril 2022, sa tuktok na isang bundok sa Benguet, may hamog pa rin tuwing umaga. Ang monasteryo ng Biyaya sa Langit, na nasa taas na 900 metro, ay nakatayo ng walang pumapasok na tao sa loob ng mahigit 20 taon. Ang mga baging ay tumakip sa mangkulayabo na pader na laryo, at ang lumat kinakalawang na kampana sa kampanaryo ng simbahan ay hindi na tumutunog kahit sa ihip ng hangin. Sa tahimik na kabundukan, muling umalingaw-ngaw ang ingay ng isang excavator. Direk, mas malalim po ang basement kaysa sa inaasahan. May isang silid na wala sa plano. Isang batang trabahador na nakahelmet, balot ng alikabok, ang sumigaw habang inilalabas ang kanyang ulo mula sa pasukan ng hagdanan sa ilalim ng lupa. Si Lina Reyes, na abala sa paktingin sa plano, ay dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo. Sa edad na 48. Si Lina ang site supervisor ng proyektong remodeling na gagawing isang nursing home para sa mamatatanda ang abandonadong monasteryo. Yang silid sa ibaba. Dati ang celar kung saan pinapatandangang mga madre ang kanilang alak. Talagang wala yan sa orihinal na plano. Inikot ni Lina ang plano at isinuksok sa kanyang tagiliran habang naglalakat patungo sa hagdanan. Nanlaki ang mamatangang trabahador at napatingin kay Lina. Paano niyo po nalaman yon, Direk? Nalaman ko lang nang gibain ko ang pader. Ngumiti lamang si Lina bilang sagot at nagsimulang bumaba sa hagdan. Bawat silid sa tuktok ng bundok na ito ay kayang-kaya niyang iguhit ng nakapikit, kahit walang plano. Dahil hanggang sa kanyang ika-24 na taon, si Lina, na dating kilala bilang Julia, ay nangangarap ding maging isang madre sa lugar na ito. Noong mapanahong iyon, tinatawag siyang Julia nga tao. Mula sa ampunan, umakyat siya sa bundok na ito sa edad na 11. May mga araw na gumigising siya sa tunong ng kampana ng panalangin sa ika-3 ng madaling araw, nag-araro sa ubasan, nag-alaga ng pukyutan, at nagpapagulong na mabibigat na bariles na kahoy sa tselar sa ilalim ng lupa. Habang bumababa sa ilalim ng lupa, lalong nagiging mamasa-masa ang hangin at tumatagos sa ilong ang amoy ngamag. Sa espasyo sa ilalim ng lupa, na bahagyang nailawan ng isang lumang bumbilya, nakahanay sa pader ang mga bariles na kahoy na kasing taas ng tao. Ito ang mismong tselar kung saan nag-iimbak at nagpapatandaing alak ang mga madre ilang dekada na ang nakalipas. Huminto si Lina at huminga ng malalim. Sa amoy ng lupa, tila mayroon pa ring bahagyang naiwang tamis ng hinoh na ubas. Sa kanyang palat, muling nabuhay ang init ng nilagang kamote na palihim nilang pinagsaluhan sa malamig na tselar nung tag-araw ngang ika-24 na taon, habang makaharap na nakaupo sa pagitan ng mga bariles. Kasama nito ang nakangiting mukhangang kaibigan na nagbigay sa kanyang kalahati ng kamote. Si Soledad, ang kanyang nagisang kaibigan sa mundo, na kasama niya sa paglaki. Sabay silang umakyat sa bundok, makasama sa isang kumot, at may isang pangarap. Direk, okay lang po kayo? Baka dahil sa hangin dito? Tanong ng trabahador habang tinatapik ang isang bariles at tinitingnan si Lina. Bumalik sa katinuan si Lina at lumapit sa bariles, ipinatong ang kanyang kamay.
Ang magaspang at malamig na pakiramdam ngang ibabaw ngang kahoy na uwak ay gumapang sa kanyang nadaliri. Kailangan nating sirain lahat ng bariles na ito, pero napakatigas. Tumatalbok ang ngipin ng ekskavator. Wala namang laman yan. Lahat yan walang laman? Sabi NG trabahador habang itinuturo ang ekskavator. Isa-isang tiningnan ni Lina ang mga bariles at tumango ng bahagya. Muling umugong ang ekskavator at itinaas ang ngipin nito. Nang tamaan ang unang bariles, tumalsik ang tuyong pirasong ngahoy at nabiyak ito sa gitna. Ang pangalawa at pangatlong bariles ay walang lakas na gumuho, inilalantat ang kanilang mga walang lamang loob. Ngunit nang tamaan ng ngipin ng ekskavator ang pinakahuling bariles sa pader, na mas maitim kaysa sa iba, isang malakas na tunog ang narinig at nabiyak ang bariles. Isang bagay ang gumulong palabas at nahulog sa lupa. Direk, may lumabas. Huminto ang trabahador at tumalon, pababa sa lupa. Mabilis na lumapit, si Lina at dinampot ang bakay, na nahulog. Ito ay isang parisukat na kahon, maingat na binalot sa ilang patong ng itim na plastik at telang may langis. Kahit lumipas na ang 24 na taon, halatang inalagaan ng isang tao ang pagiging hindi tinatablan ng tubig nito. Ang mga bariles ng alak, kapag isinara, ay hindi binubuksan sa loob ng maraming taon. Nangangahulugan ito na piniling ang isang tao ang pinakahuling bariles upang itago ang bagay na ito sa isang lugar na hindi mahahanap ng sinuman. Bakit ito nandito? Maingat na inalis ni Lina ang mapatong ng tela gamit ang kanyang nadaliri. Pinanut siya ang batang trabahador mula sa likod ng kanyang balikat. Nang maalis ang huling tela, isang maliit na lata na kasinlaking ang palat ang lumitaw. Binuksan ni Lina ang mahigpit na takip. Ang unang nakita niya ay isang kupas na itim at puting larawan. Ito ay isang larawan ng sonogram mula sa isang ospital. Sa ibabang sulok ng larawan, may maliit na petsa na nakasulat, Agosto 2009 sa tayo 1990. At sa tabi nito, may sulat kamay ng gasalita, ang aming anghel. Nagsimulang manginig ng husto ang mga kamay ni Lina. Direk, bakit ganyan ang itsura nyo? Masama po ba ang pakiramdam nyo? Nag-alalang tanong ng trabahador, ngunit walang naririnig si Lina. Sa ilalim ng larawan, may mga nakatuping sulat at maliliit na pirasong guhit na tila ipininta gamit ang watercolor. Binuklat ni Lina ang isang sulat. Ang bawat letra, isinulat ng may diin, ay agad niyang nakilala kahit lumipas na ang 24 na taon. Sulat kamay ito ni Soledad. Si Sister Soledad. Ang kaibigan na tinawag ng mundo, na madre na nadungisan at pagkatapos ay kinalimutan. Ang nag-isang kaibigan na iniwan ni Lina nung takaraw ang kanyang 24 na taon. Soledad. Bumulong ang pangalan mula sa malabi ni Lina pagkatapos ang 24 na taon. Nawalan ang lakas ang kanyang ngatuhot at napaupo siya sa lupa. Niyakap niya ang lata sa kanyang dibdib at hindi gumalaw ng matagal. Sa mamasa-masang hangin ng tselar, ang alalangang isang tag-araw na matagal nang nakatago ay dahan-dahang nagsimulang lumabas. Sa huling pahina ng sulat, may isang pangungusap na isinulat ng may mas matinding diin kaysa sa iba. Sinabi niyang pupuntahan niya ako ngayong gabi. Natatakot ako, Julia. Kung may mangyari sa akin. Naputol ang pangungusap doon. Tumulo ang mainit na luha mula sa mamata ni Lina at nabasa ang lumang sulat. Naalala niya ang kanyang sarili 24 na taon na ang nakalipas, sumisigaw na hindi aksidente ang pagkamatay ni Soledad, na may pumatay sa kanya, ngunit walang naniwala, hanggang sa napilitan siyang tumakas mula sa bundok. Sa madaling araw na iyon kung kailan natakbuang malamig at wala ng buhay si Soledad sa paanan ng kampanaryo, may hamok din sa bundok, tulad ngayon. Pinunasan ni Lina ang kanyang ngaluha gamit ang manggas ang damit at tumayo. Ang tingin niya sa lata ay ganap na nagbago. Kuya, tapusin na natin ang trabaho para sa araw na ito at umuwi na kayo. Huwag ninyong gagalawin ang basement na ito hanggat hindi ko sinasabi. Mababa ngunit matatag ang boses ni Lina. Naguguluhang tinanggal ng trabahador ang kanyang helmet at tumingin kay Lina. Niyakap ng mahigpit ni Lina ang lata at dahan-dahang umakyat sa hagdan. Ang sikat ng hapon ay pumasok sa nasirang pader sa dulo ng hagdanan. Sa ibaba, ang bayan ng La Trinidad ay maliit na natatanaw sa sikat ng araw. Sa isang lugar doon sa ibaba, may isang taong namuhay sa loob ng 24 na taon na parabang walang nangyari. Huminto sandali ang mga hakbang ni Lina sa dulo ng hagdanan. Noong 1998, ibang-iba ang monasteryo ng biyaya sa langit. Kahit sa tuktok ng bundok, ang ubasan ay umapaw sa luntiang kulay tuwing tag-araw, at ang tunog ng pana ay malinaw na umalingaw-ngaw hanggang sa ibaba ng bundok tuwing madaling araw. Dahil ito ay isang cloistered na monasteryo, hindi sila pinapayagang lumabas ng pader kahit minsan sa kanilang buhay, ngunit sa loob, pinupuno ng madre ang kanilang araw sa kani-kanilang mga talento.
Kabilang dito sina Lina, 24, at Soledad, 26. Si Lina ay mahusay sa pananahi at pagkakarpintero, habang si Soledad ay may talento sa pagpipinta, kaya siya ang gumagawa ng mga sagradong imahen para sa simbahan. Lina, tingnan mo ito. Sa tingin mo, tama ba ang kulay na ito? Tanong ni Soledad habang nakatayo sa harap ng kanyang canvas, hawak ang pinsel. Lumapit si Lina, na may magakamay na punong lupa mula sa bukit, at tiningnan ang pinta. Sa canvas, isang Birheng Maria na may hawak na sanggol ang marahang nakangiti. Hindi ako sigurado, pero ang mukhang mahal na birhen ay kamukhang-kamukha mo. Lalo na ang ngiti. Pabirong sabi ni Lina sabay tapik sa balikat ni Soledad. Namula, ang muka ni Soledad, at napangiti. Sabay silang dumating sa bundok. Si Lina ay naulila sa edad na 8 at palipat-lipat sa mga ampunan bago makarating dito, habang si Soledad ay isang sanggol na inabandona sa pintuan ng simbahan at pinalaki ng gamadre. Para sa 2 taong walang kamag-anak sa mundo, sila ang naging pamilya para sa isa't isa. Sa gabi, magkatabi silang higa sa kanilang maliit na silid at magbubulungan hanggang sa makatulog. Lina, pagkatapos ng aking final vows, gusto kong magpinta na lang dito habang buhay. Pipinturahan ko ang mukha ngang mahal na birhen ng 100, 1,000 beses, pangarap na sabi ni Soledad habang nakatingin sa kisame. Humarap si Lina sa kanya. Talagang para sayo ang pagiging madre. Ako. Hanggang ngayon, kinainisan ko pa rin ang tunong ng kampana para sa panalangin sa madaling araw. Nagtawanan sila sa ilalim ng kumot. Ang final vows ni Soledad ay nakatakda sa taglamig ng taong iyon. Ito ang pinakakapanapanabik na panahon, kung saan ang huling pangakongeng, pag-alay ng buhay sa Diyos na lamang ang natitira. Nung makapanahong iyon, isang mahalagang panauhin mula sa ibaba ng bundok ang madalas bumisita. Siya si Don Ricardo de Villa, ang mayaring ang pinakamalaking kumpanya ng konstruksyon sa buong Benguet. Si Don Ricardo, na noon ay nasa edad na 42, ang pinakamalaking benefactor ng monasteryo. Siya ang nagpagawa ng bagong bubong para sa lumang simbahan, nagbigay ng pondo para sa hiting tuwing taglamig, at tumulong na ibenta ang nga sagradong bagay na gawa nga madre sa nga simbahan sa ibaba. Dahil ito ay isang cloister na monasteryo, mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok ng mga lalaki. Ngunit si Don Ricardo, bilang benefactor, ay pinapayagang pumasok sa silid bisita sa ilalim ng pahintulot ng Mother Superior. Mother Superior, gusto ko sanang magoda ng malaking bilang ng mga sagradong imahen. Narinig kong napakagaling doon ang kamay ni Sister Soledad sa pagpipinta. Kahit sa mga simbahan sa ibaba, hinahangaan siyang lahat, sabi ni Don Ricardo na may magilih na ngiti. Ang Mother Superior, si Mother Agnes, na may puting buhok na, ay marahang tumango. Talagang may ginintuang kamay ang aming si Soledad. Nagpapasalamat kami sa inyo, Ginoong de Villa, dahil sa inyo, nakikilala ang talento ngang aming nga anak. Sa ganitong paraan, maraming beses na nagpagawa si Don Ricardo ngang malalaking pinta kay Soledad. Naging madalas ang kanilang pakikita sa silid bisita, na pinahihiwalayan lamang nga sagradong imahen. Nung una, itinuring lamang ni Soledad si Don Ricardo bilang isang mabait na benefactor. Para kay Soledad, na lumaki ng walang alam sa mundo sa labas, si Don Ricardo, na may magilih na ngiti at handang makinig sa kanyang makwento, ay isang bago at maalalahaning nakatatanda. Sister, masyadong nasasayang ang talento ninyo sa loob lamang ng bundok na ito. Kung lalabas kayo sa mundo, maari kayong maging isang mas dakilang pintor. Mahinang sabi ni Don Ricardo habang nakukunwaring sinusuri ang pinta. Ipinagsalikop ni Soledad ang kanyang nakamay at marahang umiling. Ang bundok na ito na po ang buong mundo ko, Gino. Noong mapanahong iyon, hindi pa napapansin ni Soledad ang anino na nagtatago sa likod ng maasalitang iyon. Si Lina lamang ang nakapansin na unti-unting dumidilim ang ekspresyon ni Soledad tuwing alis si Don Ricardo mula sa silid bisita. Isang gabi, pagkatapos ang trabaho sa bukit, nakita ni Lina si Soledad na mag-isang nakaupo sa tabi ng balon. Nakatingin lamang si Soledad sa padilim na langit, hindi man lang ginagalaw ang timba. Anong ginagawa mo rito? Magsisimula na ang panalangin sa gabi. Lumapit si Lina at inalok ang balikat ni Soledad, na nagulat at napatingin sa kanya. Lina, ang boses ni Soledad ay garalgal, hindi tulad ng dati. Posible bang ang isang tao na una mong pinasalamatan ay maging isang tao na katatakutan mo sa huli? Hindi naintindihan ni Lina at tinitigan ang mukha ni Soledad. Anong sinasabi mo? Sino ang kinatatakutan mo? Sa halip na sumagot, kinagat ni Soledad ang kanyang labi at hinila ang timba. Sa ibabaw ng umaalok na tubig, nasalamin ang balisang mukha ni Soledad. Wala! Kalimutan mo na yon. Tara na! Pilit nang gumiti si Soledad at tumayo.
ngunit ang ngiting iyon ay tila marupok. Nang gabing iyon, kahit nakahiga na, hindi maalis sa isip ni Lina ang ekspresyon ni Soledad. Ang balikat ngang kaibigan, na nakatalikot at nakukunwaring tulok, ay paminsan-minsan ay nanginginig. Inabot ni Lina ang kanyang kamay at marahang ipinatong sa balikat nito. Soledad, kung may problema ka, sabihin mo sa akin. Tayong dalawa lang ang makasama, di ba? Mahinang bulong ni Lina, ngunit hindi humarap si Soledad. Sa dilim, tanging ang mahinang tunog ng pagigpit ng hawak ni Soledad sa kumot ang maririnig. Habang lumalalim ang tag-araw, lalong dumalas ang pagtawag kay Soledad sa silid bisita. Nag-iwan si Don Richardo nga sobre na sinasabing bayat para sa mapinta, at kung minsan, palihim na nagbibigay ngang mamahaling pintura at pinsel kay Soledad nang hindi alam ng Mother Superior. Itinuring ito ngang ibang mga madre bilang espesyal na pagtingin ngang isang benefactor, ngunit para kay Soledad, ang atensyong iyon ay parang isang mabigat na bato na pumipiga sa kanyang nga balikat. Kapag isinara na ang pinto en silid bisita, walang sinuman ang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa loob. Ang makapal na pader ngang cloister na monasteryo ay hindi naglalabas ng anumang nangyayari sa loob patungo sa mundo sa ibaba. Nang papalapit na ang katapusan ng tag-araw, madalas nang hindi kumakain si Soledad. Ilang beses siyang inalalayan ni Lina tuwing umaga sa banyo habang nanginginig at nasusuka. Ano bang nangyayari sa'yo? May sakit ka ba? Sabihin natin kay Mother Superior para madala ka sa ospital sa ibaba. Nag-alalang tanong ni Lina habang hinahaplos ang likod ni Soledad. Namumutla ang madulonga daliri ni Soledad habang nakahawak sa lababo. Wala ito. Hindi lang ako natunawan. Okay lang ako. Sabi ni Soledad habang pinupunasan ang bibig at pilit na tumatayo. Sa salamin, ang mukha ni Soledad ay maputla at walang kulay. Hindi pa rin nahulaan ni Lina nun. Nasa tuktok ng bundok na ito, naganap na hiwalay sa mundo, isang lihim ang lumalaki sa loob ng katawan ng kanyang kaibigan. Madaling araw nun, nang ganap nang lumipas ang tag-araw at unang bumagsak ang hamok sa tuktok ng bundok. Sa araw na iyon ng Setyembre 1998, hindi tumunog ang kampanangang monasteryo ngang biyaya sa langit. Ang pagpapatunok ng pana para sa panalangin sa ika-3 ng madaling araw ay tungkulin ni Soledad, ngunit walang sinuman ang lumitaw sa kampanaryo. Nang matagal nang lumipas ang oras ng panalangin at hindi pa rin lumilitaw si Soledad, ginising ng Mother Superior ang mga madre upang hanapin siya sa buong monasteryo. Soledad, nasaan ka? Soledad. Sigaw ngang magre habang hinahanap siya sa dilim gamit ang kanilang nga flashlight. Si Lina ang unang nakakita nito nang makarating siya sa likod ng kampanaryo. Sa malamig na batong sahig, nakahandusay si Soledad sa isang kakaibang posisyon, suot ang kanyang abito. Soledad, nabitawan ni Lina ang kanyang flashlight at tumakbo upang yakapin si Soledad. Ang katawan ni Soledad sa kanyang mabisik ay malamig na parang hamog. Sumabog ang sigaw ni Lina sa madaling araw, at ang masumunod na madre ay napaupo at umiyak. Si Soledad ay natakpuang isang malamig na bangkay sa paanan ng kampanaryo. Isang investigador mula sa istasyon ng pulis sa ibaba ang umakyat nang sumikat na ang araw. Dahil ito ay isang cloistered na monasteryo at hindi basta-basta makakapasok ang mga tagalabas, nanatiling hindi nagalaw ang lugar ng krimen sa loob ng ilang oras. Ang namamahala ay si SGT. Pedro Santos mula sa Homicide Division ng Pulisya sa La Trinidad. Si SGT Santos, nalampas na sa 40, ay basang-basang ang pawis sa dahil sa pag-akyat sa bundok. Mukhang nahulog mula sa kampanaryo. Sira ang rehas. Inilabas ni SGT Santos ang kanyang kwaderno habang nakatingin sa itaas ng kampanaryo. Isang bahagi ng kahoy na rehas sa tuktok ng kampanaryo ay sira at nakalaylay pababa. Nasaan ang tagapamahala? Kailan pa nasira ang rehas na ito? Tanong ni SGT Santos habang tumitingin sa paligid. Ang tagapamahalang monasteryo, si Mang Berto, ay lumapit, yumuyuko habang hawak ang kanyang sombrero. Naku, sir, matagal na po kasi ang kampanaryo kaya marupok na. Dapat sana naayos ko na. Siguro sumandal ang madre nang umakyat siya para magpatunong ang kampana at hindi tinapos ni Mang Berto ang kanyang sinasabi at patuloy na yumuko. Pinakpalit-palit ni Sage Santos ang tingin sa sirang rehas at kay Soledad na nakahandusay sa sahig. May bumabagabag sa kanya. May tuyong dugo sa ilalim ng kuko ni Soledad at sa kanyang leg, may bakas na iba sa masugat na natamo sa pagkahulog. Mukhang hindi ito simpleng aksidente, bulong ni SGT Santos sa sarili habang maingat na tinitingnan ang kamay ni Soledad. Biglang sumingit si Mang Berto. Magdamak siyang nandiyan, baka may hayop na lumapit. Marami kasing mababangis na hayop dito sa bundok. Hindi sumagot si SGT Santos.
Ang bangkay ni Soledad ay dinala sa isang ospital sa ibaba ng hapong iyon para sa autopsiya. At sa lamesang autopsiya, isang katotohanang hindi inaasahan ang nabunyag. Sa loob ang katawan ng madre na tinalikuran ang mundo at namuhay lamang sa bundok, may isang 4 na buwang gulang na sanggol na lumalaki. Nang dumating ang resulta ng autopsiya sa istasyon, nanigas ang mukha ni Sgete Santos. 4 na buwang buntis? Isang madre sa isang cloister na monasteryo? Hawak ni Sgete Santos ang ulat at hindi makapagsalita ng matagal. Kung paanong nagdalantao ang isang madre na hindi makalabas ng isang hakbang man lang mula sa monasteryo, ay sapat na upang sabihing hindi ito isang simpleng aksidente. Muling umakyat si Sgete Santos sa monasteryo at isa-isang kinausap ang mga madre. Karamihan ay hindi makapagsalita dahil sa gulat, ngunit isa lamang ang naiba. Sgete Santos. Hinding-hindi madudulas ang aming si Soledad. Ilang taon na siyang umakyat baba sa kampanaryong yan. May gumawa nito sa kanya. Sigaw ni Lina habang kumakapit sa braso ni Sgete Santos. Nanginginig ang boses ni Lina, na namumukto ang mga mata. May kinatatakutan si Soledad nitong mga nakaraang araw. Lagi siyang tinatawag sa silid bisita ng isang lalaking tinatawag nilang Don. Desperadong sabi ni Lina, ngunit tuminto sa pagsusulat si Sgt. Santos sa kanyang kwaderno. Don. Si Don Ricardo de Villa ba ang ibig mong sabihin? Bumaba ang boses ni Sgt. Santos. Si Don Ricardo ay isang taong kilalang lahat sa Benguet. Kaibigan niya ang gobernador at kasama sa Golf PNG Pulisya. Nang mismong gabing iyon, nakatanggap si Sgt. Santos ng isang tawag sa telepono. Ang boses mula sa kabilang linya ay ang sa hepe. Sgt. Santos, isara mo na ang kaso sa monasteryo bilang isang aksidente. Huwag ka nang gumawang ingay sa isang relihiyosong institusyon. Gusto ngam na sa itaas na manahimik na lang ang isyu. Kinagat ni Sgt. Santos ang kanyang labi habang hawak ang telepono. Hepe, lumabas sa autopsya na buntis siya. May madebris din sa ilalim ng kanyang nakuko. Kaya nga lalomong dapat itahimik yan. Kung lalabas ang kwento ng isang madre na nadungisan, makakagulo ang diocesis at lahat tayo ay mapapahamak. Nag-apply ka ng transfer. Diba? Tapusin mo ito ng malinis at umalis ka na. Biglang naputol ang tawag. Ibinalik ni Sgt. Santos ang telepono at matagal na nakaupo sa kanyang mesa. Noong nga panahong iyon, malapit nang may lipat si Sgt. Santos sa ibang lugar upang makasama ang kanyang asawa na matagal nang may sakit. Kung ipagpapatuloy niya ang kaso, mawawala ang kanyang transfer at ang pagkakataong makasama ang kanyang may sakit na asawa. Binuksan ni Sgt. Santos ang kanyang drawer at inilabas ang mga dokumento ng autopsya ni Soledad. Matagal niyang tinitigan ang pahina sa kanyang kwaderno kung saan nakasulat ang mga kahina-hinalang detalye. Mga debris sa ilalim ng kuko, marka salig, 4 na buwang pagbubuntis. Sa huli, tahimik niyang pinunit ang pahinang iyon. Ilang araw pagkatapos, ang pagkamatay ni Soledad ay opisyal na isinara bilang isang aksidenteng pagkamatay dahil sa pagkadulas mula sa isang lumang rehas ng kampanaryo. Ilang beses na pumunta si Lina sa istasyon upang magmakawa para sa muling investigasyon, ngunit tanging malamig na pagtanggi ang kanyang natanggap. Bini-bini, natapos na ang kaso bilang isang aksidente. Umalis ka na po. Itinulak siya ng isang pulis at isinara ang pinto. Sinuntok ni Lina ang saradong pinto at sumigaw, hindi ganoong klaseng tao si Soledad. May pumatay sa kanya. Ngunit walang nakinig sa kanyang sigaw. Mas malupit pa ang mundo. Nang kumalat sa ibaba ang bundok ang balita na isang madre sa isang cloister na monasteryo ang namatay na buntis, sa halip na makusisa sa katotohanan, agad na nanghusga ang mga tao. Ang masalitang madre na nadungisan at makasalanang madre ay idinikit sa pangalan ni Soledad. Ngunit walang nagtanong kung sino ang gumawa nito sa kanya. Si Mother Agnes, na nagbalaki kay Soledad na parang sariling anak, ay hindi nagsalita sa gitna ng mga tsismis. Natatakot ang diocesis na lumaki ang iskandalo kaya minadali ang libing, at si Soledad ay tahimik na inilibing sa isang burol sa likod ng monasteryo. Nang gabing iyon, pagkatapos ngang libing, nag-impake si Lina. Hindi na niya makayanan ang bundok na ito, kung saan ang kanyang kaibigan ay namatay ng hindi makatarungan at wala siyang magawa, ang katahimikan na nagtatakip sa katotohanan. Sa dilim ng madaling araw, huling tumayo si Lina sa harap ng puntot ni Soledad. Soledad, patawad. Wala akong kapangyarihan ngayon. Pero balang araw, sisiguraduhin kong malalaman ang lahat. Kung bakit ka nakaganito. Humikbi si Lina habang hinahaplos ang lupa sa puntot. Pagkatapos, tumalikod siya at bumabang ang bundok ng hindi lumilingon.
Mula sa araw na iyon, hinubat niya ang kanyang abito, pinalitan ang kanyang pangalan, at naglaho sa mundo, dala-dala ang isang pangakong itinago sa kaibuturan ng kanyang puso. At kinailangan N24 na mahabang taon bago muling magising ang pangakong iyon. Ang La Trinidad NG 2022 ay halos hindi na makilala kumpara sa 24 na taon na ang nakalipas. Ang dating luma at rural na bayan ay napalitan ng mga modernong gusali, at sa sentro nito, laging nakaukit ang pangalan ni Don Richardo de Villa. De Villa Welfare Center, De Villa Scholarship Foundation, at isang sentro para sa mga nakatatanda na itinayo ni Don Richardo. Habang minamaneho ni Lina ang isang inupahang sasakyan pababa ng bundok, ang pangalang iyon ay paulit-ulit na sumasalubong sa kanyang nga mata. Humigpit ang hawak ni Lina sa manibela. Sa passenger seat, nakalagay ang lata na nakuha niya mula sa cellar. Nang gabing iyon, sa isang mumurahing motel sa bayan, isa-isang inilatak ni Lina ang ngalaman ng kahon. Ang kupas na larawan ng sonogram, mga nakatuping sulat, at maliliit na guhit ay nakakalat sa kama. Dahan-dahan niyang binasa ang mga sulat mula sa simula. Ang mga sulat ay naglalaman ng pusong-punong ang takot ni Soledad habang sinusubukang mabuhay sa bawat araw. Umalis na si Lina. Wala na akong kakampi sa bundok na ito. Gusto niyang ipalaglag ko ang sanggol. Sinabi niyang kalimutan na lang namin ito na parang walang nangyari. Poprotektahan ko ang sanggol na ito. Isa itong buhay na bigay ng Diyos. Sinabi niyang pupuntahan niya ako ngayong gabi. Natatakot ako, Lina. Kung may mangyari sa akin. Sa huling pangungusap, muling uminit ang mata ni Lina. Sa buong sulat, hindi nakasulat ang pangalan ng lalaki. Ngunit kung sino ang siya na tinutukoy, alam na ni Lina mula pa noong 24 na taon na ang nakalipas. Kinuha ni Lina ang pirasong guhit. Ito ay maliliit na larawang ipininta ni Soledad gamit ang kanyang pintura. Karamihan ay mga larawan ng birhen at ng sanggol, ngunit isang larawan ang partikular na nakakuha ng kanyang pansin. Ang likod ng isang lalaking nakaitim na Amerikana, at sa kanyang paanan, ang balangkas ng isang malaking gusali. Sa bubong ng gusali, may dalawang matulis na tore. Matagal na tinitigan ni Lina ang larawan bago napahinto sa pahinga. Ito ang De Villa Twin Towers, ang ipinagmamalaking gusali na itinayo ni Don Richardo sa bungat ng La Trinidad 24 na taon na ang nakalipas. Hindi man may sulat ni Soledad ang pangalan, iniwan niya ang isang larawan upang ituro kung sino ang taong iyon. Soledad, iniwan mo pala ito. Para sa akin. Bulong ni Lina habang niyayakap ang larawan sa kanyang dibdib. Kinabukasan, dinala ni Lina ang kahon sa istasyon ng pulisya ng La Trinidad. Inilapak niya ito sa counter ng public assistance at hiniling na muling buksan ang investigasyon sa kaso 24 na taon na ang nakalipas. Tiningnan ng isang batang pulis ang mga dokumento at nagpakita ng alanganing ekspresyon. Ginang. Kung 1958 pa po ang kasong ito, matagal na po itong naisara bilang aksidente. Kahit pa sabihing pagpatayan, mayroon pong prescription of crime. At sa ngayon, paso na po yon. Hindi na siya maaring parusahan. Tiningnan ng pulis ang larawan ng sonogram at ibinalik ito. At ang mga ganitong lumang bagay, mahirap pong tanggapin bilang ebidensya. Paumanhin po, pero hindi po namin kayo matutulungan. Idiniin ni Lina ang kanyang nga kamay sa counter at sumandal. Ang kaibigan ko ay namatay ng hindi makatarungan. May mga sulat dito, may mga larawan. Pagkatapos ninyong makita ito, babalewalain niyo lang? Lumingon ang pulis sa kanyang superior sa likod. Tila nakilalang superior si Lina at umiling ng bahagya. Hindi nakaligtas kay Lina ang tingin na iyon. Ito ang parehong tingin na naktaboy sa kanya mula sa istasyon ng pulis 24 na taon na ang nakalipas. Sa bayang ito, walang lugar na hindi abot ng kamay ni Don Ricardo de Villa. Mahing ang mga pulis ay nag-atubiling galawin siya. Niyakap muli ni Lina ang kahon at lumabas ng istasyon. Nakatayo sa hagdan, matagal siyang tumingala sa langit. Walang pinagbago mula 24 na taon na ang nakalipas. Meg-isa. Hindi niya kayang lampasan ang makapal na pader na ito. Nang gabing ayon, hindi siya makatulog sa motel at pinaglaruan ang kanyang cellphone. Nun niya napansin ang isang video. Ito ay isang channel na nag-imbestiga sa makasoeng mga taong matagal nang nawawala o namatay ng hindi makatarungan. Ang channel, na may pangalang Katotohanan sa Dilim, ay may mahigit 400,000 subscribers. Sa screen, binubuklat ng host ang lumang talaan ng kaso at isa-isang binabalikan ang katotohanan sa likod ng napakamatay na kinalimutan ng ang mundo. Pinanood ni Lina ang video hanggang sa dulo. Punong suporta ang comment section, may isusumbong po ako. Ang tiyahin ko ay namatay rin ng hindi makatarungan 20 taon na ang nakalipas. Ang hindi magawa ang pulis,
ginagawa ang channel na ito. Natigilan ang nadaliri ni Lina. Ang hindi magawang ng pulis. Muli niyang tiningnan ang sulat at larawan na nakakalat sa kama. Kung malalaman lamang ito ng mundo, kung malalaman lamang ng tao. Ang pader na hindi matinag sa isang katok ay maaring gumuho kung sabay-sabay nakatukin ng buong mundo. Pinindot ni Lina ang email address para sa mga sumbong na nakasulat sa description ng channel. Gamit ang naningginis na kamay, nagsimula siyang mag-type, litra po litra. 24 na taon na ang nakalipas, sa isang cloistered na monasteryo sa Benguet, isang batang madre ang pumanaw na may dinadalang sanggol. Hinusgahan siya ng mundo bilang isang madre na nadungisan, ngunit hindi iyon ang katotohanan. Ako ang kanyang nag-isang kaibigan. Kinuha ni Lina ang kagalarabang sonogram, sulat, at magaguhit at inatak sa email. Sa huli, kinopya niya ang pangungusap mula sa sulat. Sinabi niyang pupuntahan niya ako ngayong gabi. Natatakot ako. Kung may mangyari sa akin. Ipinikit ni Lina ang kanyang mamata sandali at pinindot ang send button. Ang tunog ng pagpapadala ng email ay bahagyang umalingawnaw sa tahimik na silid ng motel. Inilagay ni Lina ang cellphone sa kanyang dibdib at tiningnan ang papalapit na bukang liwewe sa labas ng bintana. Ang pangakong itinago niya sa kanyang puso sa loob ng 24 na taon ay sa wakas ay humakbang ng unang beses. 3 araw pagkatapos, tumunok ang cellphone ni Lina. Isang hindi kilalang numero. Nang sagutin ni Lina ang tawag, isang mababa at malinaw na boses ang lalaki ang narinig niya. Si Ginang Lina Reyes po ba ito? Ako po si Dominic Cruz ng Katotohanan sa Dilim. Pinagpuyatan ko pong basahin ang nga materyales na ipinadala ninyo. Biglang napatayo si Lina. Gagawin ko po ang kasong ito. Hindi. Ito ay isang kaso na dapat kong gawin. Ginang. Kailangan po nating makita. Sa boses ni Dominic sa kabilang linya, mayroon ng matatag na determinasyon. Nanginginig ang cellphone sa kamay ni Lina. Sa labas ng bintana, ang araw sa umaga ng La Trinidad ay sumisikat na pula. Sa isang tahimik na kapihan sa Maynila nakita sina Dominic at Lina. Si Dominic, 37, ay naglatag ng kanyang laptop at mga lumang kwaderno sa mesa. Nang buksan ni Lina ang lata, nagsimulang suriin ni Dominic ang mga laman nito ng may suot na puting guwantes. Ang sulat kamay sa mag-aaliham, ang petsa sa sonogram. Lahat ay tumutugma sa 1996. Hindi ka panipaniwala na nanatili, ito sa ganitong kondisyon sa loob ng 24 na taon, sabi ni Dominic habang tinitingnan ang sonogram sa liwanag. Tinitigan ni Lina si Dominic habang nakapatong ang kanyang makamay sa kanyang matuhod. Mari ba itong malaman ng mundo? Kahit ang mapulis ay ayaw kumilos. Ibinaba ni Dominic ang larawan at hinarap si Lina. Ginang, bakit sa tingin ninyo ayaw kumilos ng mapulis? Dahil may isang makapangyarihang tao sa likod nito. Ngunit ang kapangyarihang iyon ay hindi kayang tumagal sa harap ng mga matang buong mundo. Nakita ko na iyon ng maraming beses. Isinara ni Dominic ang kanyang kwaderno at nagpatuloy. Gawin natin ito ng maayos. Pero hindi sapat na ako lang ang magsalita. Kailangan ninyong sabihin ang lahat ng alam ninyo. Kung ano ang nangyari sa bundok na iyon. Dahan-dahang tumango si Lina. Mula sa araw na iyon, naging isang koponan sila. Unang sinuri ni Dominic ang natalaan ng kaso mula 24 na taon na ang nakalipas. Ang mga dokumento ng kaso na nakuha niya sa pamamagitan ng Freedom of Information Request ay nakakagulat na manipis. Isinara bilang aksidenteng pagkamatay. Kalakip ang ulat ng autopsiya. Iyon lang ang laman. Ginang, hindi ba't kakaiba? Lumabas sa autopsiya na 4 na buwang buntis siya, ngunit walang bakas ang investigasyon kung sino ang ama. Kung buntis ang isang madre sa isang cloistered na monasteryo, iyon dapat ang sentro ng kaso, sabi ni Dominic habang tinuturo ang nga dokumento. Mapait na ngumiti si Lina. Nun, walang nagtanong niyan. Tinawag lang siyang madre na nadungisan. Izinulat ni Dominic ang bawat detalye na kwento ni Lina sa kanyang kwaderno. Ang benefactor ng monasteryo na si Don Ricardo de Villa, ang pagpasok sa silid bisita, ang pagdidilim ng muhani Soledad pagkatapos ng mga pagbisita, at ang gusaling may kambal na tore sa larawang iniwan ni Soledad. Ang gusaling ito sa larawan, nakatayo pa ba ngayon? Tanong ni Dominic habang itinuturo ang larawan ni Soledad. Tumango si Lina. Nakatayo pa rin ito sa bungat ng La Trinidad. Iyon ang pinakmamalaking gusali ni Don Ricardo. Kumislap ang mga mata ni Dominic. Ilang araw pagkatapos, bumaba si Dominic sa Benguet kasama si Lina at tahimik na nagpatuloy sa pag-imbestiga. Hindi nagtagal bago nila nalaman kung anong uri ng tao si Don Ricardo sa lugar na iyon. Para sa matagabayan, si Don Ricardo ay ang ama ng Benguet. Si Don Ricardo?
Hindi ka dapat magsalita ngang masama tungkol sa kanya dito sa amin. Nagpagawa siyang nga tulay, mana welfare center, at napakaraming tao ang natulungan niya, sabi ngang may. Nagtanong si Dominic habang kumakain. May nakakaalam po ba sa inyo tungkol sa monasteryo ngang biyaya sa langit nun? Nung dekada kanantan pika. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng may-ari ngang karinderya. Bakit doon? Di ba tiyon ang lugar kung saan namatay ang isang madre at pagkatapos ay isinara? Mula nun. Sabi nila'y may multo raw doon, kaya walang pumupunta. Tahimik na nagsulat si Dominic sa kanyang kwaderno. Kahit lumipas na ang 24 na taon, ang pagkamatay na iyon ay nananatiling isang nakakatakot na sismis sa alaala ng mga taga-bayan. Pagkatapos ng investigasyon, bumalik si Dominic sa Maynila at nagpuyat upang gawin ang video. Pinagsama niya ang sulat, sonogram, larawan ni Soledad, at ang testimonya ni Lina. Ngunit dahil wala pang matibay na ebidensya, hindi niya isinama ang tunay na pangalan ni Don Ricardo. Ginamit niya ang pariralang isang maimpluwensyang tao sa Benguet. Matagal na pinag-isipan ni Dominic ang pamagat no video. Pagkatapos ngang mahabang pag-alinlangan, nagtip siya sa keyboard. Ang sanggol sa sinapupunan ng madre na namatay sa monasteryo. Ang katotohanan sa loop ng kahon na nabuksan pagkatapos ng 24 na taon. Inilagay ni Dominic ang kanyang kamay sa ibabaw ng upload button at huminto sandali. Tiningnan ni Lina ang kanyang kamay. Dominic, kung ia-upload mo yan, malalaman ba talaga ngang mundo? Lumingon si Dominic kay Lina at bahagyang ngumiti. Hindi natin alam. Pero kung hindi natin ia-upload, walang mangyayari. Heto na, ginang. Pinindot ni Dominic ang button. Inilabas ang video sa mundo isang Biyernes ng gabi. Ang reaksyon ay mas mabilis pa kaysa sa inaasahan ni Dominic. Sa loob ng 2 oras, umabot sa 100,000 ang views, at sa isang gabi, lumampas ito sa 1,000,000. Ang comment section ay agad na napunong galit at luhaeng mga tao. Buntis ang isang madre sa isang cloistered na monasteryo pero walang nag-imbestiga. Totoo ba to? Nakakawa na tinawag siyang madre na nadungisan. Ang tunay na salary na iba. Pakilabas kung sino ang maimpluwensyang taong yan. Kailangan siyang mapanagot. Kumalat ang video na parang apoy sa mga community at social media. Maging ang mga programa sa telebisyon ay tumawag upang sabihing tatalakayin nila ang kaso. Bago matapos ang katapusan ng linggo, ang kwento ng madre sa cloister na monasteryo ay naging kilala na sa buong bansa. Noong magkapanahong iyon, sa isang silid sa ospital sa Benguet, may isang taong nanonood din ng video. Siya si Mang Berto, isang matandang namamatay dahil sa huling yugto ng sersabaga. Suot ang kanyang oxygen mask. Nanginginig si Mang Berto habang tinitignan ang sonogram at mga sulat sa screen ng kanyang cellphone. Ang rehas ng panaryo na sinira niya 24 na taon na ang nakalipas ay dumaan sa screen. Madre, madre. Isang ungol ang lumabas mula sa matuyong labi ni Mang Berto. Ang kanyang payat na kamay ay walang lakas na humaplos sa larawan ni Soledad sa screen. Ang batong bumibigat sa kanyang dibdib sa loob ng 24 na taon ay ngayon ay sumasakal na sa kanya. Samantala, sa araw na sumabog ang video, nakabukas din ang ilaw sa study room ang bahay ni Don Ricardo. Si Don Ricardo, na noon ay 66 na taong gulang, ay nakaupo sa isang malaking leather na upuan at nakatitig sa screen ng kanyang cellphone. Sa screen, muling nabuhay ang pagkamatay na perpekto niyang itinago sa loob ng 24 na taon. Dahan-dahang ibinaba ni Don Ricardo ang kanyang cellphone. Ang kanyang kulubot na kamay ay tumapik sa mesa bago huminto. Isang kasong tapos na 24 na taon na ang nakalipas. Sino ang nahukay nito? Mahinang bulong ni Don Ricardo. Pagkatapos, kinuha niya ang telepono at tumawag sa isang lugar. Ako ito. Maganap ka ngang tao ngayon din. Alamin mo kung nasaan ang gagong nag-upload ng video at ang babaeng dating nasa monasteryo ngang biyaya sa langit. Hindi nanginginig ang boses ni Don Ricardo. Ang lamig niyang isang taong hindi natinag sa loob ngang 24 na taon ay naroon pa rin. Sa mesa, isang plek na may nakasulat na isang kagalang-galang na matanda na iginagalang ng mamamayan ng Benguet ang kumikinang sa ilalim ng ilaw. Nang yumanig ang buong bansa dahil sa isang video, napilitang kumilos ang mga pulis. Dandang libong hiling para sa muling investigasyon ang bumuhos sa People's Online Complaint Center at sa website ng Pambansang Pulisya. Dahil sa panggigipit ng publiko, ipinasangang Pambansang Pulisya ang kaso sa isang Special Investigation Team. Ang itinalaga sa kaso ay si Captain Elena Rosales. Si Captain Rosales, 44, ay nagbuntong hininga habang inilalapag ang isang bunton ngang dokumento sa kanyang mesa. Isang kaso na isinara 24 na taon na ang nakalipas bilang aksidente, at ngayon, dahil lang sa isang YouTube video, ipinapahukay ulit. Paso na rin ang prescription nito,
Nagreklamo si Captain Rosales sa kanyang kasamahan. Sa totoo lang, hindi niya gusto ang kaso. Ang ebidensya na ipinasa sa kanila ay isang lumang sulat, isang sonogram, at ilang larawang iginuhit ng isang madre. Walang ganang binuklat ni Captain Rosales ang lumang file ng kaso. Ngunit sa pagbuklat pa lang ang unang pahina, unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Lumabas sa autopsiya na 4 na buwang buntis siya, pero bakit walang talaan ng investigasyon kung sino ang ama? Binaliktad ni Captain Rosales ang madokumento at kumunot ang nu. Walang follow-up investigation sa ulat tungkol sa madebris sa ilalim ng kuko o sa marka salik. Tila sinadyang itinigil ni isang tao ang investigasyon. Ang kaso ay biglang natapos isang hakbang bago ang katotohanan. Hindi ito dapat natapos bilang isang aksidente, mahinang bulong ni Captain Rosales habang sumasandal sa kanyang upuan. Unang ipinatawag ni Captain Rosales sina Lina at Dominic. Ang lata na dala nila ay pinadala sa National Bureau of Investigation, NBI. Ilang araw pagkatapos, pumunta si Captain Rosales sa monasteryo ng Biyaya sa Langit kasama si Lina. Gusto niyang personal na makita ang tselar kung saan natakpuan ang ebidensya. Habang paakyat sila sa bundok, walang imik si Lina. Ang daan na ito, na muli niyang tinatahak pagkatapos ng 24 na taon, ay nagpapamanhit pa rin sa kanyang mga paa. Ginang, dito po kayo nanirahan? Noong kabataan ninyo? Tanong ni Captain Rosales habang nakatingin sa gumuhong pader. Hinaplos ni Lina ang pader na puno ng baging. Opo. Hanggang sa edad na 24. Kami ni Soledad, sa tunog ng kampana mula sa kampanaryong yan kami gumigising. Huminto ang tingin ni Lina sa gumuguhong kampanaryo sa di kalayuan. Ang mismong lugar kung saan natakpuang malamig ang kanyang kaibigan. Pagpasok sa monasteryo, isa-isang sinuri ni Captain Rosales ang mga abandonadong bodega. Sa isang sulok ng bodega na punong alikabok, nakatambak ang mga hindi natapos na sagradong bagay na gawa ng madre. Mga sirang kandila, mga kupas na larawan, at isang plaster mold ng isang estatwa ng Birheng Maria na kasingtaas ng tao ang nakasandal sa pader. Ano ito? Tanong ni Captain Rosales habang itinuturo ang plaster mold. Lumapit si Lina at maingat itong hinawakan. Ito ang huling estatwa ng Birheng Maria na ginagawa ni Soledad. Para daw sa isang malaking simbahan, pero hindi niya natapos. Habang nagsasalita, may napansin si Lina. Sa gilid ng plaster mold, may isang mahabang bitak na nabuo sa paglipas ng panahon. Sa pagitan ng bitak, isang maliit na piraso ang nakatuping tela ang bahagyang nakalabas. Kapitan, tingnan niyo po ito. Nanginginig ang boses ni Lina. Lumapit si Captain Rosales. Naksot ng guwantes, at sinuri ang bitak. Gamit ang isang tweezer, maingat niyang inilabas ang isang piraso ang tuyong canvas. Maingat nilang binuklat ang canvas, na nanigas na dahil sa tuyong pintura. Sa canvas, may isang hindi natapos na pinta. Ito ay ang imaheng ng Birheng Maria na nakatayo sa harap ng kampanaryo sa kalaliman ng gabi. Ngunit sa likod ng Birhen, sa dilim, may isa pang itim na anyo na iginuhit. Isang lalaking nakaitim na Amerikana ang umabot sa Birhen. Ang lalaking ito. Ginang, ito ba yung benefactor? Tanong ni Captain Rosales habang tinititigan ang larawan. Itinuro ni Lina ang ibabang bahagi ng larawan. Sa paanan ng lalaki, may maliit na iginuhit. Isang gusali na may dalawang matulis na tore at sa ilalim nito, ang numerong 98. Nanginginig ang kamay ni Lina habang hawak ang larawan. Iniwan ito ni Soledad bago siya mamatay. Alam niyang may mangyayari sa kanya. Hindi niya may sulat ang pangalan, kaya idinaan niya sa pagguhit. Tumulo ang luha mula sa mamata ni Lina at kumalat sa kanvas. Inilagay ni Captain Rosales ang larawan sa isang evidence bag at kinagat ang kanyang labi. Ang isang larawang ito, na walang salita, ay mas mabigat pa kaysa sa anumang testimonya. Pagbalik sa Maynila, agad na natanggap ni Captain Rosales ang resulta ng pagsusuri mula sa NBI. Ang sulat kamay sa maliham ay kumpirmadong kay Soledad. Ngunit ang pinakakagulat-gulat ay isang hindi pa nabubuksang sobre na kasama ng sonogram. Ito ay isang sobre na naglalaman ng isang mapanirang puri na sulat na ipinadala ni Don Ricardo kay Soledad 24 na taon na ang nakalipas. Sa pandikit ng sobre, nakakuha sila ang DNA. May nakuha kayong DNA? Pagkatapos ng 24 na taon? Tanong ni Captain Rosales sa forensic expert. Tumango ang expert habang ibinibigay ang ulat. Napakakonting ang sample. Kaya hindi ito makukuha ng teknolohiya nun. Ngayon lang natin ito nakuha. Ito ay mula sa isang lalaki, at sapat para sa paghahambing. Huminto ang mga daliri ni Captain Rosales sa ibabaw nga ulat. Ang teknolohiyang hindi pa umiiral 24 na taon na ang nakalipas, ay ngayon ay naging susi sa pagbubukas ang pinto ang katotohanan. Isa na lang ang natitira.
Ang makuha ang DNA ni Don Ricardo upang ihambing dito. Isinara ni Captain Rosales ang file at tumingin sa labas ng bintana. Ang kasong natulok sa loob ng 24 na taon ay sa wakas ay nagigising na bilang isang tunay na investigasyon. Noon, tumunog ang kanyang cellphone. Si Lina. Nang sagutin niya, narinig niya ang nagmamadaling boses ni Lina. Kapitan, may tumawag mula sa Benguet. Ang dating tagapamahalangang monasteryo 24 na taon na ang nakalipas ay gustong makipakita sa akin bago siya mamatay. Biglang napatayo si Captain Rosales. Ito ang mismong taon na nagsabing inayos niya ang rehas ng kampanaryo 24 na taon na ang nakalipas. Sa isang maliit na nursing home sa Benguet, mabigat ang amoy ng disinfectant. Sa labas ng bintana, maririnig ang huningang gakuliglik, ngunit tila hindi ito naririnig ng matandang nakahiga sa kama. Si Mang Berto, na nasa huling yuktong kanser sa baga, ay nakasuot ng oxygen mask at ang kanyang payat na kamay ay nakapatong sa kumot. Wala nang bakas ng malakas na tagapamahala na dating gumagawa ng lahat ng trabaho sa monasteryo. Nang bumukas ang pinto eng silit at pumasok si Lina, dahan-dahan gumalaw ang nga mata ni Mang Berto. Tahimik na sumunod sa likod niya sina Captain Rosales at Dominic at pumwesto sa gilid. Sino ka? Garalgal na tanong ni Mang Berto. Lumapit si Lina sa tabi niyang kama at yumuko upang maging kapantay ng nga mata nga matanda, naalala niyo po ba ako? Ako po yung kasama ni Sister Soledad sa monasteryo ng Hebillaya sa langit 24 na taon na ang nakalipas. Kalmado ang boses ni Lina, ngunit may nanginginig na emosyon sa loob. Nang marinig ang pangalang Soledad, nanikip ang mukha ni Mang Berto. Napuno ng luha ang kanyang natuyong mata at umagos sa kanyang nakulubot na pisngi. Madre. Naku, madre. Hagulgol ni Mang Berto habang kinukuyom ang kumot. Humihingal siya sa loob ang oxygen mask, at ang makina ay umingay. Nagulat si Lina at hinawakan ang balikat ang matanda. Lolo, kumalma po kayo. Dahan-dahan lang. Hinawakan ni Mang Berto ang pulso ni Lina gamit ang kanyang payat na kamay. Ang lakas nito ay hindi kapanipaniwala para sa isang taong namamatay. Mapupunta ako sa impyerno. Sa loob ng 24 na taon, hindi ako makatulog dahil sa gabing iyon. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, nakikita ko ang madre na nakatingin sa akin. Mula sa bibig ni Mang Berto, nagsimulang lumabas ang kwento na itinago niya sa loob ng 24 na taon. Ang 3 tao sa silid ay hindi humihinga habang nakikinig sa garalgal na boses ng matanda. Bumalik ang oras sa gabing iyon ng tek-araw ng 1998. Nang gabing iyon, natutulog si Mang Berto sa kanyang kwarto nang magising siya sa katok sa pinto. Nasa labas si Don Ricardo. Ito ang unang beses na personal na pumunta si Don Ricardo sa kwarto eng tagapamahala sa gabi, sa isang cloistered na monasteryo. Don Ricardo, anong ginagawa niyo rito sa ganitong oras eng gabi? Tanong ni Mang Berto, habang kinukusot ang kanyang mamata. Sa halip na sumagot, inabot ni Don Ricardo ang isang makapal na sobre sa kamay ni Mang Berto. Nanlaki ang mamata ni Mang Berto nang buksan niya ang sobre. Naglalaman ito ng 3 milyong piso, isang halagang hindi niya kailanman nahawakan nun. Bago magumaga, sirain mo ang isang bahaging rehas ng kampanaryo para makmukhang luma na at kusang nasira, mahinahon at mababang sabi ni Don Ricardo. Nanginginig na tanong ni Mang Berto, bakit po? Ano pong meron, Don Ricardo? Tinapik ni Don Ricardo ang balikat ni Mang Berto. Berto, nag-alala ka sa matrikulang anak mo, di ba? Sa parang ito, makakapagbayad ka ngang matrikula at makabili ka pa ngang ilang lupain. Hawi mo lang ang iniutos ko. Huwag ka nang maktanong. Lumunok si Mang Berto. Noong nga panahong iyon, hindi niya alam. O marahil. Alam niya ngunit nagbulag-bulagan dahil sa para. Bago magumaga, umakyat si Mang Berto sa kampanaryo at sinira ang rehas para makmukhang luma. Habang pababa, nakita niya si Soledad na malamig nang nakahandusay sa paanan ng kampanaryo at natigilan. Sa takot, tumakbo siya pabalik sa kanyang kwarto at hindi nagsalita. Maya-maya, natakpuan ng mamadre ang bangkay. Buntis ang madre. Noon ko lang nalaman kung anong klaseng krimen ang tinulungan kong gawin, humagulgol si Mang Berto. Tahimik na binuksan ni Dominic ang kanyang recorder. Si Captain Rosales ay hindi gumagalaw habang hawak ang kanyang kwaderno. Kinuyom ni Lina ang kanyang nakamao. Nang dumating ang nga pulis, sinabi ko ang iniutos sa akin. Na marupok ang rehas at nadulas ang madre. Pagkatapos, binilhan ako ni Don Ricardo ngang lupa, tinulungan ang anak kong makahanap ng trabaho. Nabuhay ako ng komportable sa perang iyon. Lahat ng iyon. Bayad sa buhay nga madreng iyon. Sinubukan ni Mang Berto na bumangon. Inalalayan siya ni Lina. Lolo, alam niyo po ba kung anong nangyari kay Soledad ng gabing iyon?
Maingat na tanong ni Lina. Umiling si Mang Berto. Hindi ko personal na nakita. Pero nang gabing iyon, nagising ako sa ingay ngang nga aso. Nakita ko ang kotse ni Don Ricardo na nakaparada sa daan sa ibaba. Palihim siyang umakyat sa pader ng gabi. At pagkatapos, sa madaling araw, ibinigay niya sa akin ang pera at sinabi ang tungkol sa rehas. Unang nagsalita si Captain Rosales. Lolo, uulitin ko po ang tanong. Pumasok si Don Ricardo sa monasteryo ng gabing iyon, at kinabukasan, binigyan kayo ng pera para sirain ang rehas. Tama po ba? Dahan-dahan ngunit malinaw na tumango si Mang Berto. Tama. Lahat yan tama. Kailangan kong sabihin ito bago ako mamatay. Para kahit paano, may pikit ng madreng iyon ang kanyang nga mata. May kinuha si Mang Berto mula sa ilalim ng unan. Isang luma at kupas na passbook. Naroon ang talaan ng perang idineposito ni Don Ricardo sa akan ni Mang Berto 24 na taon na ang nakalipas. Hindi ko alam kung magiging ebidensya ito, pero ito ang bayad sa buhay na tinanggap ko. Kunin mo. Inabot ni Mang Berto ang passbook kay Lina. Mabigat ang mga paang tatlo nang lisanin nila ang ospital. Sa parking lot, sinabi ni Dominic, Kapitan, sa testimonya na ito, lumalabas na nasa lugar ng krimen si Don Ricardo ng gabing iyon. Tumingala si Captain Rosales sa langit at nagsalita. Oh, pero may problema. Kahit may testimonya, kulang pa rin tayo ngang direktang ebidensya na si Don Ricardo ang gumawa nito. At saka, nagatubili si Captain Rosales. Ano po yon? Kapitan. Tanong ni Lina. Kaso ito noong 1998. Kahit pa sabihing pakpatay, sa ilalim ng batas nun, paso na ang prescription of crime. Kahit malaman ang katotohanan, hindi na natin siya may kukulong para sa krimen na iyon. Nanigas ang muka ni Lina. Pagkatapos ng 24 na taon, isa na namang pader ang humaharang sa kanila sa mismong pinto ng katotohanan. Samantala, hindi rin natulok sa pansitan si Don Ricardo. Ang balita na nagsalita na si Mang Berto ay nakarating sa kanya bago pa matapos ang gabi. Ipinatawag niya ang kanyang tauhan, si Simeon. Nagsalita na raw ang matandang yon, tanong ni Don Ricardo. Opo, Don. Nakipakita raw sa babay, sa vlogger, at sa pulis, sagot ni Simeon. Hindi na magtatagal ang matandang yon. Siguraduhin mong wala na siyang masasabi pa. Harangan mo ang lahat ng lalapit sa kanya. At, kunin mo lahat ng hawak ng babay at ng vlogger. Masulat, larawan, lahat, walang ititira. Gasta ka kung makano ang kailangan. Lumabas si Simeon. Binuksan ni Don Ricardo ang isang drawer. Naroon ang isang draft ang talumpati para sa isang parangal na malapit na niyang matanggap. Hinaplos niya ang nasalitang isang tunay na matanda na nag-alay ang buhay para sa bengwet at sa kapwa. Hindi niya alam na ang bawat kilos niya para burahin ang katotohanan ay hindi na bahagi ng nakaraan, kundi mga bagong krimen na ginagawa niya sa kasalukuyan. Ang pagtatangkang patahimikin ang isang namamatay na matanda at sirain ang ebidensya ay nagiging isang bagong lambat na huhuli sa kanya. Mabilis ang kilos ni Don Ricardo. Kinabukasan, may makahinahinalang lalaki nang nagbabantay sa labas ang silit ni Mang Berto. Hinarang nila si Lina. Bawal ang bisita maliban sa pamilya. Mula sa Siwangan J. Pinto, nakita ni Lina na sarado ang gumaga kurtina, habang papalayo. Tanging ang tunog ng oxygen machine ang kanyang narinig. Kasabay nito, ang video ni Dominic ay biglang nawala dahil sa sunod-sunod na ulat ng copyright infringement mula sa mga pekang account. Pati ang motel room ni Lina ay niluban. Mabuti na lang at nasa pangangalaga ni Captain Rosales ang orihinal na kahon. Ngunit nawala ang mga kopya ng litrato at mga tala ni Lina. Dominic, parehong-pareho siya sa dati. Ginagamit niya ang para busalan ang bibig ng tao at paktakpan ang lahat, galit na sabi ni Lina. Pero ginang, iba na ngayon. Noon, walang nakakalam sa bundok. Ngayon, buong mundo ang nakatingin. Habang lalo siyang kumakawag, lalong magdududa ang matao. Noon, natanggap ni Captain Rosales ang pinakahihintay na resulta. Ang DNA mula sa sobre 24 na taon na ang nakalipas ay tumukma sa sample ng DNA na nakuha nila mula kay Don Ricardo. Perpektong tugma. Idagdag pa ang larawan ng kambal na tore, ang gasulat, at ang testimonya ni Mang Berto. Ang lahat ay nagtuturo kay Don Ricardo bilang ang lalaking nakabuntis kay Soledad at pumasok sa monasteryo ng gabing iyon. Kapitan, lumabas na lahat. Ang DNA sa sobre ay tumugma kay Don Ricardo, sabi ni Captain Rosales sa kanyang hepe. Ngunit bumuntong hininga ang hepe. Captain, alam mo naman na kahit totoo lahat yan, hindi natin siya mahuhuli para sa krimen na yon dahil sa prescription. Pro hepe, makatarungan ba yon? Nahuli na natin ang salarin pero hindi natin mapaparusahan? Ganyan ang batas.
Ang prescription para sa murder noong 1998 ay 15 taon. Dapat noong 2013 patapos ang kasong yan. At saka, kulang pa rin tayo ngang direktang ebidensya na siya mismo ang nagtulak sa madre, sagot ng hepe. Ang balitang ito ay nakarating kina Lina at Dominic. Ibig sabihin, kahit napatunayan na, hindi pa rin siya mapaparusahan, basak na sabi ni Lina. Alam na alam ni Don Ricardo ang sitwasyong ito. Ginamit niya pa ito upang baliktarin ang sitwasyon, naglabas ang nga artikulo na siya ang biktima ng witch hunt sa social media. Umiyak pa siya sa harap ng kamera. Buong buhay ko, naglingkot ako sa bayang ito. Nakakalungkot na sinisiraan ako bilang isang mamamatay tao nang walang ebidensya. Ang maluhang hindi niya iniyak para kay Soledad 24 na taon na ang nakalipas ay malayang umagos ngayon sa harap ng kamera. Nagsimulang magduda ang ilang tao. Sa gitna ang desperasyon, muling pinuntahan ni Lina si Captain Rosales. Kapitan, wala na po bang paraan? Matagal na tinitigan ni Captain Rosales ang mga dokumento sa kanyang mesa. Bigla siyang natigilan. Ginang, sandali. Ang pagkamatay 24 na taon na ang nakalipas, paso na ang prescription. Tama yon. Dinampot niya ang ilang papel. Pero ito ay nangyayari ngayon. Ang paharang sa silid na mamatay na matanda, ang pagpapasok ng tao sa kwarto ninyo para sirain ang ebidensya, ang pagtatangkang tanggalin ang video. Lahat yan ay mambagong krimen. Biglang sumigla ang mga mata ni Captain Rosales. Ito ay makrimen na ginagawa ni Don Ricardo ngayon para paktakpan ang ginawa niya 24 na taon na ang nakalipas. Kung hindi natin siya mahuhuli para sa dati, mahuhuli natin siya para sa mga ginagawa niya ngayon. Muling nag-alap ang pag-asa sa puso ni Lina. Noon, tumunog ang cellphone ni Captain Rosales. Kapitan, tumawag po mula sa nursing home. Pumanaw na raw po si Mang Berto kaninang madaling araw. Pero bago siya mamatay, may iniwan daw siyang sobre sa anak niya. Para daw ibigay sa pulis. Sobre. Anong sobre? Tanong ni Captain Rosales. Sabi po ang anak, 24 na taon daw itong itinago ang ama niya. Isang bagay daw na nakuha niya sa kampanaryo ng gabing iyon. Ang namamatay na matanda, sa kabilang ng bantay, ay may huling iniwan. Ang bigat ngeng. Kasalanan na dinala niya sa loop ngeng 24 na taon ay nag-iwan ng huling piraso ngeng katotohanan sa mundo. Tumingin si Captain Rosales kina Lina at Dominic. Tara na. Sabi Nguet. Sa loop ngeng sobre na iniabot ng anak ni Mang Berto ay ang huling piraso ng puzzle. Nakabalot sa isang lumang panyo, isang pilak na fountain pen. Nakaukit dito ang pangalang Ricardo de Villa. Nakuha raw po ito ang ama ninyo sa paanan ng kampanaryo? Tanong ni Captain Rosales. Tumango ang anak. Sabi po ni Itay, nakita niya ito nang umakyat siya para ayusin ang rehas. Dahil nakaukit ang pangalan ni Don Ricardo, natakot siyang itapon at itinago ito sa loop ng 24 na taon. Bago siya mamatay, sinabi niyang kailangan itong lumabas sa mundo. Walang tagalabas na lalaki ang maaring pumasok sa monasteryo. Ang pagkakatagpo ang fountain pen ni Don Ricardo sa mismong lugar kung saan bumaksak si Soledad ay isang hindi matitinak na ebidensya na nandun siya ng gabing iyon. Ang fountain pen ay agad na dinala sa NBI. Kahit lumipas na ang 24 na taon, dahil nakabalot sa panyo, may naiwan pang bakas ang DNA sa masiwang nito. Ang DNA mula sa sobre, ang DNA mula sa isang tasa ng kape na ginamit ni Don Ricardo, at ang DNA mula sa fountain pen lahat ay tumutukma. Si Don Ricardo, pinagsama-sama ni Captain Rosales ang lahat ng ebidensya. Ang kaso ay hindi na tungkol sa pangyayari 24 na taon na ang nakalipas, kundi sa mga kasalukuyang krimen, obstruction of justice, witness intimidation, at evidence tampering. Ang pader na pinagtataguan ni Don Ricardo sa loop ng 24 na taon ay ang siya ring nakulong sa kanya. Muling kumilos si Dominic. Gumawa siya ng bagong video na naglalaman ng lahat ng katotohanan, ang ngasulat, ang testimonya ni Mang Berto, ang fountain pen, at ang tukmang DNA. Sa pagkakataong ito, inilagay niya ang buong pangalan at mukha ni Don Ricardo. 24 na taon na ang nakalipas, kinuhang taong ito ang buhaying isang batang madre at ngang sanggol sa kanyang sinapupunan. At sa loob ng 24 na taon, nagtago siya sa likod ng maskara ng isang kagalang-galang na matanda. Ang video ay sumabog, at sa pagkakataong ito, walang makakapigil dito. Nalaman ng buong mundo na kasinungalingan, ang maluhan ni Don Ricardo. Ang tunay na kwento ni Soledad, na tinawag na madre na nadungisan, ay sa wakas ay nabunyag. Ang comment section ay napuno ng huling paalam at pakikiramay para kay Soledad. Sana ay matahimik na ang iyong kaluluwa. Ikinahihiya kong hinusgahan kita nun.
Ang tunay na salarin ay iba pala. Ang imperyo na itinayo ni Don Ricardo sa loob ng 24 na taon ay gumuho sa isang iglap. Ang mga institusyon na may pangalan niya ay nagunahan sa pagtanggal nito. Ang mga dating humahanga sa kanya ay siya na ngayong nanghuhusga. Maging ang kanyang pamilya ay tinalikuran siya. Isang umaga, dumating ang mga pulis sa bahay ni Don Ricardo. Si Captain Rosales ang nanguna sa pagkatok. Isang pagod at matandang Don Ricardo ang nagbukas ng pinto. Don Ricardo de Villa, sumama po kayo sa amin para sa mga kasong obstruction of justice, witness intimidation, at evidence tampering. Mahinahong sabi ni Captain Rosales. Paso na ang kaso. Alam niyo yan. Hindi niyo ako mahuhuli, sagot ni Don Ricardo. Tinitigan siya ni Captain Rosales. Tama po. Hindi namin kayo mahuhuli para sa krimen na iyon 24 na taon na ang nakalipas. Pero ang maginawa ninyo ngayon para pagtakpan iyon, buhay na buhay ang kaso para diyan. Nanlambot ang matuhot ni Don Ricardo. Hindi niya akalain na ang mismong nga kamay na ginamit niya para protektahan ang kanyang pader ang siyang magiging kadena niya. Isang malamig na posas ang isinuot sa kanyang mapulso. Habang isinasakay sa kotseng pulis, ang kanyang nga kamay na minsan ay umabot kay Soledad ay nanginginig na ngayon, nakaposas. Mula sa dikalayuan, pinanut ni Lina ang lahat. Hindi kagalakan, kundi isang hindi may paliwanag na pakiramdam ang pumuno sa kanyang dibdib. Ilang araw pa katapos, muling binisita ni Lina ang puntot ni Soledad. Kasama niya ang matanda ng si Mother Agnes na naka-wheelchair. Julia. O Lina na pala ngayon. Patawarin mo ako. Naging mahina ako nun at hindi ko naprotektahan si Soledad. Nang husgahan siya ng mundo, hindi ako naksalita. Pero ikaw, nagtagumpay ka. Hindi po ninyo kasalanan, Mother. Tumakas din po ako nun. Pareho lang po tayong natagalan. Ang kanilang magamata ay napunta sa isang bagong krus na kahoy sa tabi NG. Sa tabi nito, nakalagay ang narestore na huling pinta ni Soledad. Sa prosesong restoration, lumabas ang imahengang isang sanggo na payapang natutulog sa mabisik ng birhen. Lumuhod si Lina sa harap ng pinta at tahimik na inulit ang pangakong binisiwan niya 24 na taon na ang nakalipas. Soledad, patawat at natagalan. Wala nang manghusga sa'yo ngayon. Alam na ang lahat kung sino ka talaga. Isang malamig na hangin ang umihip. Ang luma at tahimik na kampana sa kampanaryo ay bahagyang umugoy, tila tumutunog sa unang pagkakataon sa loob ng 24 na taon. Ang katotohanang inilibing sa bundok sa loob ng mahabang panahon ay sa wakas ay lumabas na sa mundo. Sa lugar na hindi abot ng batas, ang katotohanan ay hindi kailanman naglaho. Ang kwentong ito ay isang tahimik na paalala na ang tagumpay na itinayo sa kasinungalingan ay tiyak na guguho.